inaano ko yung temper ko, yung sabi ko, parang napapansin ko na ini-insist niya talaga na parang, di ba mali naman talaga? Ba't may insist ayaw nga ng customer, di ba? Mali naman yun. At ang biktima, si Dondon. Kasabot namin. Sa kanila may gustong kumain ng baboy daw mo. Pinipilit mo ako ayoko nga kumain. Kung baboy siya, Ganda, sandali, huwag yung makabuna. Wala, pre! Yung si Rayan. Rayan, si Mami Junicia. Mahal mo naman. Friends na tayo, di ba? Ito na ang muling pakit. Ito na ang muling pakit. Papi! Papi! Anak ko yan! Dinagnak ka na. Marnie, dito ka sa news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisi-bisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News. Siguro yung may mga taong gano'n na, sorry sa words, may mga taong gano'n na, may mga gano'ng tao na hindi nila kinakaya kasi hindi nila kaya lumapit kay Lord para magkameron sila ng direction kung ano ba dapat ang gawin nila. Kasi mas iniisip nila na tapusin na lang yung buhay nila kaysa ilapit nila kay Jesus or kay Lord. Tama naman din yung sinabi mo. Pero I think, on the other side, siguro lumapit naman, kaso parang ang nasa isip nila, lumapit ako pero parang hindi naman dinidinig yung prayers ko. So, I have to patayin na lang yung sarili ko or magpakamatay na lang. Diba? Parang so sad. So, tama pala, guys, yung parang nag-describe mo na ako kung ano yung ibig sabihin ng tato. So, andun na nga lumabas yung sabi niya, as depression or anxiety. Pero ako, hindi naman so, sorry to say syempre, kahit naman sino sa atin dumadaan sa stages na ganyan. Pero ako, never ako na, yun nga yung sabing baka mag-ganon, mag-sigarilyo or mag-drugs, mag-inom, magpatato. Siguro kaya ko lang. Pero minsan, talagang minsan, parang bibigay ako. Pero, nakakaya ko. Ang ginagawa ko na lang, iiyak. Nag-apply ka. Tapos, isa pang RG. For example lang, ako yung manager, or ako yung sa HRD. Yung isang RG, nag-apply, walang hitsura. Pero, walang tattoos. Yung isang RG, nag-apply, gwapo, pero may tattoos. Pinag-exams ko silang dalawa. For example, Elaborate natin. Hindi. I-ano na natin na yung nakuha ni Archie na hindi ganun kahitsura at yung gwapong may tsura. Same scores. I will choose yung walang tato kahit hindi siya kagwapuhan. Kisa dun sa gwapong-gwapo, ang daming tato. Sorry to say, Archie. Okay. Sorry talaga. So it means, nagtingin ka lang kasi sa base ng katawan ng tao. Di ba usually? Sa balat ng tao. Kasi, paano kung yung Archie na walang tato is wala namang experience at yung Archie na may tato is madaming experience at madaming makakatulong sa company mo? So what's up guys? Hello again to our vlogs. This is Archie Katimbak Vlogs. This is Dondon Hernandez Lumampaw. Hello guys, welcome ulit sa aming vlog. Sana hindi kayo magsawang manood, mag-subscribe and mag-like, comment and share sa aming vlogs. Sa manood. Siyempre, yun na yun. Kasama na yun. Baka nag-subscribe na hindi naman na. Manood naman kayo. Para tapusin nyo. Tapos pagka may ads, wag nyo is-skip. Para dagdag sa revenue ko. Tapos siya, supportahan pa rin natin. Kasi hindi pa ako monetize. Ngayon, Kuya Don, ano ba natin topic for tonight's video? For today's video? Or kung ano mang video to? Tattoo. So, sakto na... ito. I have a lot of tattoos kasi. Ito. Yan. Ito. Saan pa ba meron? Ito. Dito sa may dibdib ko. Yan. Patingin kami. Wag na. Sige No. Panoodin nyo na lang sa ibang video ko na nakahubad sa video namin sa vlog namin kayo doon. Nandun ang tattoo ko sa may dibdib. Ayaw. Tapos ayaw ko na ipakita dito sa may binte kasi makikita masyado yung dito sa may part kasi may below the belt. Ito lang Kita nyo ba? Pwede mo lang. Ganito makikita nyo. Okay. So ito.
May salamin ako, parang naaano yung mata ko. Okay. What does mean in a tattoo? Ano lang muna, parang briefing. The tattoo of a semicolon, yung ganun, open, symbolizes mental health daw. Pero hindi ako naniniwala, ha? Awareness, particularly in relation to suicide prevention. Pero, wait, hindi pa tapos. It represents a pause in a sentence suggesting that the story of one's life is not over, even in the face of struggles such as depression or anxiety. What is meant by tattoo? A mark, figure, design. Ito parang mark siya. Ito. Design or a word intentionally fixed or placed on the skin. So yung nandito niya is masasabi nating a word. Yung dito niya. Tapos yung dito, a mark, siguro yung dito, or figure. Yung nandito sa may dito. One that is indelible or created by insertion of pigment under the skin. Then one that is temporarily applied to the skin, resembles a permanent tattoo and usually lasts for a few days or several weeks. Siguro pag ganun, ayun yung tattoo ba rin or henna? Ayun. Henna lang siya. Ito na yung itatanong ko sa iyo. Of course, dati wala kang tattoo. So, ito na yung nag-start na tayo questioning by Archie, questioning to Archie. Okay. So, again, of course, dati wala kang tattoo. So, how it started? Yan. Ito ba nauna? Ito, yung nandito. Paano siya nag-start? May naging problema ka ba? Masaya ka ba? Kaya ka nagpalagay? Or may girlfriend ka? Or na-broken hearted ka? Or nagka-girlfriend ka tapos masaya ka kaya ka nagpalagay? Ganyan. Actually, nung ako ay nagpalagay, gusto ko lang ma-experience. Alin dyan ang Dito sa may right side ng aking chest. Kasi, pwede daw makita kung ano yan. Panoodin niyo sa aming ibang videos na aking nakabad, nandun lang yan. Una ko pinatato is yung Roman numerals ng aking birthday. It is symbolized na yun yung pinaka-araw ng special day ko na kumbaga, yun yung araw na ako ay nabuhay, yun yung ako ay nabuhay sa buong, sa mundong ibabaw na to. Yun yung ano ko. Pero yun ay parang gusto ko lang na-experience kung ano yung experience ng nagkakameron ng tattoo, kung paano yung tinatatuan, ganun. Bali, dito kasi side na to, ang nakalagay is Roman numerals ng birthday ko, March 3, 1998. Tapos, nasunda ng, sa taas nun, nasunda ng dito. Nang ano daw sabi nila, ano ba yan? Pangalan ko naman, na Archie. Kung pwede daw pasilip, sabi nila eh. Ay. Hindi, this is my tattoo. Ayan guys. At ito muna yung nauna daw. Yeah. Ito muna daw yung nauna. Ito yung nauna, yung Roman numerals ng birthday ko. Tapos, nasundan tong pangalan ko. Yung Archie niya is parang handwritten na, anong tawag doon? Kabit-kabit. Oo, kabit-kabit. In English, kinabit sabay ganun. Ano ba yung tawag doon? May tawag doon eh, right term eh. Basta handwritten siya. Ayun ay. Tulungan niyo ako, may tawag doon eh. Kabit-kabit siya, ayun. So, pinakita niyo rin. After that, this one. Ito yung sumunod. Symbolize din siya ng birthday ko. March 3. Ano yun, nasa gitna, parang may March. Ay, ang galing. Pero pag titingnan mo, akala mo ganun lang. Yung pala, March 3 ngayon ko lang na-notice na March 3 pala. 3rd of March. Yan. 3rd of March. Yan guys, 3rd of March. Kumbaga parang syempre, pagka, sabi nila, first time po, pagka ikaw din yung patatuo ng tattoo mo, parang hanap-hanapin mo. Parang ganun ang nangyari sa akin. Pero lahat ng pinapatato ko is symbolize sa akin. Hindi kung kanino man. Basta about lang sa akin. Tapos yung hila dito sa may legs ko. Tayo ka para makita ka sa gate. Mapuputo lang aking ulo.
dun sa video. Hindi, wait Hindi, lang. Bali yung huli dito sa may leg part ko. Dati sa kasi- right side ng leg Mm. part ko. Siya ay dati ay Tiger. Kasi Year of the Tiger ako, 1998, Year of the Tiger. Then, kaya lang siya napabago kasi sabi nung mga nakakita, tinatanong lagi ako kung ako daw po ay galing sa loob. Alam niyo na po kung saan loob yun. Kasi usually dati ang connotation is galing sa may tiger na tattoo sa right side mo. galing sa Zelda. Parang ganon. Wow. Kaya sabi ko, pinabago ko. Sabi ko doon sa pinsan ko, bahala ka na anong gagawin mo. Basta, hindi makita na yung tiger. Kung bakit para mabago siya. As of now, hindi pa siya natatapos kasi masakit. Ang daming nagtatanong, sabi nila, hoy, ano daw yun? Patingin. Wala naman ako nakikitang comment. Ay, wala ba? Kala ko meron. Better luck next time. Basta i-comment nyo lang dyan. Comment lang kayo sa baba kung gusto nyo makita. And then, show it up to you Hindi pa ipakita ngayon. after next vlog. Yan, ganun na lang. May pa Yun na lang, ganun ganun pa. lang. Kasi, Kikilitiin muna. baka mamaya kasi, ay maban tayo. Kasi syempre, may part tayo na makikita dun sa vlog. Pero pinakita ko yung aking legs. Ganun lang yan. Alin daw ang makikita, sabi nung iba, Safety first tayo, guys. Ganun lang tayo. Green-minded tong aking... Ay, sorry. Ayoko nang tumawa. Itong aking tuloy guest, yun pala ang aking na grand-minded tuloy. Yan, guys. Pero, what was year ka nagpalagay and what was age yung time na yun ikaw? What was year? 20s na ako nun eh. Hindi ka 1920 ka Yeah, naman. 20s na ako. What year? Really? Siguro third year ka, second year, first year college, first year, ganun. I think 2023. Oh, bago lang. Ganun. 23, 24, 25. 2 years ago. Actually, kasi yung mga tattoo ko din, hindi lang siya about sa akin. It's all about on my mind. Kasi may time na ako nade-depress. So yun. Anxiety. Then, parang doon ko siya Inilalabas. binabaling. Na kumbaga parang pag nararamdaman ko siya, nare-relax ako. Oo, masakit siya, pero mas gusto ko yung masaktan ako physically, wag lang masaktan ako emotionally. Wow. Ay, humugot sa puso. Kasi once na emotionally kasi may depression ka, di ba? Or may anxiety ka. Once na kasi pagka sinabi mo na physically, mas matatanggap mo mas okay sa'yo. Pero wag pagka kasi emotionally kasi hindi mo alam, baka mamaya pumasok sa isip mo mag-suicide. Ay, May mga ganun kasing bagay. Kaya yung iba, lalo na pagka yung napupuno na, umaawas na, hindi na nila alam kung anong ginagawa nila sa sarili nila. Ganun lang. So tama pala, guys, yung parang nag-describe mo na ako kung ano yung ibig sabihin ng tattoo. So andun na nga lumabas yung sabi niya, as depression or anxiety. Pero ako, hindi naman so, sorry to say syempre, kahit naman sino sa atin dumadaan sa stages na ganyan. Pero ako, never ako na, yun nga yung sabing baka mag-ganon, mag-sigarilyo or mag-drugs, mag-inom, magpatato. Siguro kaya ko lang. Pero minsan, talagang minsan, parang bibigay ako. Pero, nakakaya ko. Ang ginagawa ko na lang, iiyak. But it depends on the person how you handle the situation or problem. Ay, nag-English. Tama kung paano i-handle yung ganong situation. Yung iba talaga hindi. So, ako kaya ko eh. Pero, syempre, madami akong kilala. iiyak, tapos masakit. Madami akong kilala at nakita na once na nag-depress ka or talagang sagad na sagad ka, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo sa buhay mo. In person, meron ako nakita or may nakita ako, or basta may nakita ako, I don't want to say about it, basta nakita ko na lang siya nakabitin, pero awa naman ng Diyos na nakasurvive siya. Hindi siya namatay, at least nandun na. Pero may mga ongoing. kilala ako at saka naging kaibigan ko din, nakaharap ko din na nag-suicide.
So, yun naman, namatay talaga. Yeah. Sorry to us, sorry to hear from you, and may Actually, he or ano she siya, rest in peace. He died last year, February 14. It's Valentine's Day. Because of depression. I don't know if what's the reason why kung bakit niya ginawa yun, or hindi ko alam kung ano yung kwento, pero gano'n na nangyari sa kanya. Pero at least kasama niya na si God at wala na siyang iniisip na problema at wala na siyang pinoproblema. Ako naman, hindi naman ganun ka-depression, pero pag... But I don't know kung kay God ba talaga siya nagpunta, kasi syempre mas na suicide ka sa suicidal. Hindi mo alam kung mapapapunta ka sa taas or sa baba. Ako naman, siguro, yun, tama nga yung sabi ni Bible verse, charot. Ni Archie. Kanya, it depends on how to handle. Kasi, it depends how you handle. Oo, kasi ako, babagsak, pero kaya ko. Pero, andun yung talagang iyak ko, masad ako, parang wala akong ganang kumain. Tapos, parang minsan natutulala ako. Pero thanks God, ganun lang. Hindi talaga yung iba na parang magpapakamatay, maglalasing, magda-drugs. Di ba yung iba parang kung sakaling, kung hindi nasa kaisipan man, isipin mo pa rin, para tayong mga bata, pagka may problema. Madadapa tayo, pero babangot tayo. Kasi mas maigi nga ano eh. Sabi nga doon sa may dito sa ano na katagang hayaan mong problema ang problema sa iyo. Kasi pagka pinoproblema mo ang problema, lalo kang problema. Kaya hayaan mong problema ang problema sa iyo. Yun lang yun. Kasi naniniwala naman ako na God is always beside us no matter what happen. At saka hindi tayo niya pababayaan. Yun lang yun. Kaya actually, kahit anong problema mo sa buhay mo, kahit anong nararamdaman mo, kung ano man ang iyong hinanaing, ilapit mo lang kay God. Actually, tama yung sinabi mo, hindi tayo papabayaan ni God or ni Jesus or ni Papa Jesus God, ganyan, ni Lord. Kaso, nasa sa ating katawan, nasa ating pag-iisip, ating kamay, kung paano natin, syempre, kung hindi talaga makaya, tayo din ang magkititil sa buhay natin, yung in a way na, di ba yung sabi mo, may nang-50 or maglalasa, There's so many plans kasi si Lord sa atin. May time na talaga, siguro yun yung plan, pero siguro, pero ang tayo na mismo kasi yung tumapos eh. Kasi dumating sa point na hindi na natin kayang labanan pa or kayang lampasan pa yung problema na yun. Kasi siguro yung may mga taong gano'n na, sorry sa words, may mga taong gano'n at may mga gano'ng tao na hindi nila kinakaya kasi hindi nila kaya lumapit kay Lord para magkameron sila ng direction kung ano ba dapat ang gawin nila. Kasi mas iniisip nila na tapusin na lang yung buhay nila kaysa ilapit nila kay Jesus or kay Lord. Tama naman din yung sinabi mo. Pero I think on the other side, siguro lumapit naman, kaso parang ang nasa isip nila, lumapit ako pero parang hindi naman dinidinig yung prayers ko. So, I have to patayin na lang yung sarili ko or magpakamatay na lang. Di ba? Parang so sad. Hindi niya, kasi kung lumapit ka kay Lord, tatlo lang kasi sagot niya eh. Yes, no, maybe. And wait pala. 4 pala. Yes, no, maybe, wait. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng oo, hindi. Pwedeng mag-antay ka. Yun lang naman yun eh. Kaya minsan, mayroon tayong mga hinihingi tayong sign, di ba? Yung sign natin to, sign natin to. Ako ang dami kong hiningin signs, and totoo. So, gano'n. Kasi, sorry, may naisip lang ako. sinabi kung sagot niya is no, no talaga. Pero kung yes, darating man yun, pero kailangan mo pa rin mag-antay. Yun lang yun. Kung maybe, hindi pa sure kung para sa'yo or para sa'yo o hindi. Maybe. Kaya hindi natin masabi or hindi natin maipaliwanag sa ating sarili. Bakit? Pagka nagpe-pray naman ako kay Lord, bakit? Yung pinagpe-pray ko kay Lord, bakit wala pa din? Pero hindi mo nakikita yung ibang plan sa iyo ni Lord na mas nagiging mabuti ka, mas nagiging mabuti yung kalagayan mo kaysa sa mga bagay na pinagdarasal mo.
baka while he or she was praying, baka hindi ganun kalalim, parang ang babaw lang. Basta makapagdasal. Dapat, ano yon yung parang pagdadasal mo is taimtim. Kasi Talagang hindi natin malalim, natin- laliman mo. Yung nasa isip, puso, sa bibig na talagang... Paano kasi, Kuya Don, we didn't judge the person. Lalo na the books by its cover, sabi nga nila. Mamatay ang aking ulo sa pag-i-English. De, joke lang guys. Parang, De, seryoso yun. guys. sandali, parang nakainom, ba't ganyan yun? Uy, hindi Hindi kasi, di ba, parang... Okay, guys, anyway, wala yun. parang lang, hindi naman talaga. Ganun din guys. Kung talagang malakas yung what I mean is yung pananalig mo ay talagang taimtim or talagang nasa puso mo at nasa isip mo. Talagang may mangyayari sa'yo. Siguro hindi pa yun time para mapapunta sa'yo. Darating at darating din yung panahon na mapapunta sa'yo. Ano yun, mga hugot? Hindi man para sa'yo ngayon, darating din yung panahon. Nasa YouTube niya. At saka sa, ano yan? Facebook at saka ano pa nga yun? Page. Real talk yun, Facebook. Kuya. Totoo naman. Yan. Next question. Who influenced you? Is it your passion or is it your interest? Wait. Interest are things you are interested in. Passions are things you love and would do only that for your life. I love to do a lot of things but very few are my passions. Powerful feelings of enthusiasm about task or activity or a strong desire of engage. So, saan ka doon? Sa Interest. hindi mo talaga passion yan. Kasi kung naging fashion ko siya, siguro sobrang dami ko ng tattoo. Meron na akong talagang yung full pack ng braso. So, yun kasi yung about sa fashion. So, kasi once na sinabi mo fashion, ginagamit mo lang siya once na kanyari. Pwede, pagka may mga laban ng tattoo o magmo-model ka, passion yun. Kasi hindi mo naman interest na magpatato ng ganung bagay na wala namang dahilan, wala namang meaning. Ganon kasi yan. Kasi yung sa akin lahat ng tattoo may meaning. Hindi siya yung passion na, huy, tatuan mo ako. Kasi, ilalaban ko sa model, ganon. Huy, tatuan mo ako para, passion ba? Pagka ako'y nag-sando, kita yung tattoo dito sa may leeg ko. Uy, tatuan mo ako. Ganon yun. Kaya nga sabi, interest yung akin kasi. Kaya siya nag-interest kasi lahat ng aking tattoos is my meaning. Paano ko halimbawa pinalagay ko yung mukha dito nung yung taong yun? Interest yun. Ay? Part of interest Ay? yun. Kasi hindi mo naman siya ipapalagay sa'yo kung wala kang meaning. Sa passion kasi, ipinalalagay mo lang siya para lang ipakita mo sa tao na meron kang ganito or whatever na magandang tignan pero sa ibang tao pang tignan. Kasi hindi natin masasabi yung utak ng tao. Pag sinabing may tattoo ka, sabi, galing ko naman ka. Pag sinabing may tattoo, ang dumi-dumi mo tignan. Pero pagdating doon sa may tattoo, interest ko siya kasi may meaning yun sa akin. Yung iba naman, passion ko siya kasi magandang tingnan pagdating sa akin. Pero pagdating naman sa mata ng ibang tao sa nakakakita, hindi natin sila ma-judge. Hindi natin masasabi kung ano sasabi nila kung good or bad. Pero, may question nga yung kanina, nauna, before yung, is it your passion or is it your interest? Who influenced you? Kasi syempre, I think sa mga ganyan, meron ding naka-influence sa'yo na mga may tattoos. Or wala. Gusto mo lang, or, ay, parang nakita ko yun. Yung halimbawa, nakita mo si ganyan, ay, gusto ko yung parang ganyan, magkaano nga ako. Or nakita ko si ganyan, or kapatid mo, pinsan, siguro or na ano celebrity. lang ako kumbaga parang na gusto ko lang siya ma-experience ko. Kung ano experience na nagpapatato. Pero sabi ko, kung ako magpapatato, may meaning. Next tattoo ko. Magpapatato ulit ako. Pero, ang papalagay ko lang is face card ng aking parents. Okay. So, ito pa yung other parang description or meaning. The meaning of a tattoo can vary depending on the symbol, design,
and the person's personal narrative. The statement, this generation tattoo is just normal para sa generation ngayon, means that getting a tattoo is now widely accepted and considered a common practice among the young people. So much so that it's no longer seen as particularly rebellious, yung parang nagre-rebelde or may problema or unusual, yung mga ganun bagay. It's simply a normal form of self-expression. So parang yung sa'yo, self-expression mo, tattoos are no longer unique. It's very common now. Our generation is at minimum 50% who have them. I personally don't lose it them. I accepted it and I never condemned it. So, yun nga, sabi ko, I personally don't lose it or them and I accepted it and I never condemned it. Kasi syempre, kaya ka may kwento yun eh. Hindi mo pwede silang i-judge o ikaw kasi may pinagmulan yan, bakit ganyan. So, hindi natin pwedeng alisin sa isang tao na nagpalagay ng ganyan na, ay, baka ano yan, yun nga parang na-mention mo na, baka galing sa kulungan yan, baka addict yan, kaya ganyan. Hindi naman ibig sabihin may ganon, addict o galing sa kulungan. So, there are some na talagang may pinagmulan, may pinaghugutan kung bakit siya nagpalagay ng ganon. So, yun pala yun. So, we don't need to judge the person kung hindi naman natin alam kung ano yung kwento, kung bakit siya nagpalagay. Don't judge the book by its cover. I love you guys. Parang nakahinom tong ka-vlog ko si Hindi oh. Pero talaga pag yung ganyan pa rin na nagpatato, dati talaga ang pag may tato ka, yun lang yung parang galing sa kulungan. At saka nung hindi pa masyadong uso ang tato, yung parang common na ngayon, ay parang unique eh. Kasi di ba may sinabi sila dito na tattoos are no longer unique. That was before parang unique kasi ay may ano ang ganda. Pero ngayon very common na kasi halos yung iba nagpapalagay na talaga eh. Yung nga, yung sabi niya ang lalaki, yung mga alam mo, ganun. Pero guys, question lang. Sagutin niyo sa comment box section. Bakit pagdating sa trabaho? Oo nga. Ay, hindi pa hindi nga tapos. tinatanggap yung may tattoo. Oo nga, bakit? Ang tanong, tattoo ba yung magtatrabaho? Ay kumpleto naman sila ng requirements like NBI, police clearance. Bakit may nagkakameroon ng judgmental ba yun? Judgments sa taong may tattoo? Hindi ko lang din alam. Kasi ako kasi may tattoo. Pero sa akin kasi may meaning. Ako, sagutin ko. In my own opinion and idea, siguro, kaya nire-reject or rejected yung nag-a-apply na may tattoos kasi ang gusto nung company or yung manager or yung supervisor, clean ang skin. Ayaw nila na may tattoo. Kasi it looks like nga, dun sa binasa kong descriptions ng mga kanina pa a while ago, parang it's like galing nga sa kulungan, it's like dirty, diba? It's like that. Kaya ang question ko nga kasi tattoo ba ang magtatrabaho? Diba hindi naman yung tao? Oo. Pero kung ako yung halimbawa, mag-a-apply ka sa akin. Katulad sa mga hairstyle ng tao, lalo na lalaki. Bakit kailangan pa magpagupit? Hindi naman buhok ang magtatrabaho. O sabihin na natin na magkakameron sila ng defect because of the hair. Bakit ang mga babae mahahaba ang buhok? Di ba nagagawa naman ng paraan na magkameron ng hairnet? Nilalagay naman nila ng ayos. Hindi diba? kasi sa Pilipinas kasi ang mga tao kasi or kung ano man, kung sino man yung mga taong yan,
bakit nagkakameron sila ng description sa isang tao kahit na hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, kung bakit sila nagkameron ng ganong isang bagay. Kompleto naman sila ng requirements. Hindi naman exactly discrimination o discriminate. Kasi nga, halimbawa, ako yung may-ari ng company. Gusto ko, pag nakita ko sila, malinis yung skin. Kahit ikaw black complexion, white complexion, brown complexion, whatsoever complexions it is, gusto ko clean. Yun na nga tayo. Malinis man o madumi ang ating katawan. Kung madumi naman ang ating body, wala din. Ito talaga pinasok ko. Hindi, tuloy naman kasi yun. Kasi kaya nga sabi nila, don't judge the book by its cover. Huwag tayong tumingin sa panlabas na kanya ng tao. Yun lang yun ha. Yun guys! Tapos na vlog na to. Hindi dude, kasi hindi, gusto ko pa mag-explain, sorry din dude. Kasi yun nga, di ba, yung iba ayaw ganun. Parang ako, hindi ako mahilig sa ganun. So, I will choose applicants or clients na tattoos. Hindi natin yun masasabi. Hindi natin mapipigilan yun kasi sila yung may-ari ng company. May kanya-kanya silang polisiya, policies, tsaka standard policies ng company policies. Kaya hindi natin masasabi yun. Or syempre, sa akin lang naman, nagko-question lang ako. Ito, just question Oo, hindi. Alam, ito for example, nag-apply ka, tapos isa pang Archie. For example lang, ako yung manager, or ako yung sa HRD. Yung isang Archie, nag-apply, walang hitsura, pero walang tattoos. Yung isang Archie, nag-apply gwapo, pero may tattoos. Pinag-exams ko silang dalawa. For example, elaborate natin. Hindi. I-ano na natin na yung nakuha ni Archie na hindi ganun kahitsura at yung gwapong may tsura. Same scores. I will choose yung walang tato kahit hindi siya kagwapuhan. Kisa doon sa gwapong-gwapo, ang daming tato. Sorry to say, Archie. Okay. Sorry talaga. So it means, nagtingin ka lang kasi sa base ng katawan ng tao. Di ba usually sa balat ng tao? Kasi, paano kung yung Archie na walang tattoo is wala namang experience at yung Archie na may tattoo is madaming experience at madaming makakatulong sa company mo? Ayan na. Di ba? Ayaw ko na. Baka magtalo. Question ko. Oo nga, para sila, same sila nang naging score ng exam. Sa loob. Same sila nang naging score nila sa exam. At natulo. Pero, pati sa may ilong na hindi mo alam naman kung ano yung experience ng bawat isa. Nagpalo ako. Pero mas pinili mo pa yung walang tattoo pero mas madaming experience at alam naman natin na makakatulong sa company mo. Ayan na, kayo na sumagot dyan kasi mamaya awayin ako dito. Hindi Hindi guys, kasi yun yung sinasabi ko kanina pa na don't judge the book by its cover. Porket may tattoo ka, i-decline ka na. Pero usually, di ba pag ang kinukuha natin, yung may hitsura kaysa sa yung pleasant lang ang hitsura. Ako nagbase sa hindi sa looks. Same ability kayo, halimbawa ang score mo 91, siya din 91. I'll choose dun sa skin. Sa skin ako parang magbe-base na kasi pareho yung parang yung level ng IQ nyo is same. Dun ako sa skin. Score pa lang, exam pa lang yun. Pero pagdating sa interview at nakita mo yung experience, huwag kang magbabase sa exam. Magbabase ka kung ano yung naging experience ng tao or pagka na-interview mo siya. Ako kasi naging HR din ako, kaya sir, mag-apply po ako. Sir, ito yung mga requirements ko, sir. God! Question? Yun na. Tapos na. Ayaw ko na mabaka mo mag-away. So, what's up guys? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Kuya Don kasi panibagong balik ulit dito sa kanyang bahay. Sa bahay ni nanay at sa bahay niya. Yung nagpa-shoutouts kay Archie, na ilan yun? 6 na girls ba yun? O 8? Ayan, meron na naman kami ulit na vlogs. Bohol,
Sila, Bohol ba yun? Yeah. Parang ang Bulacan, narinig ko Bohol. doon, sabi mo, Bulacan eh. O nambobola ka siguro ng mga Wait, chicks. I'll check my phone. Ay, ang Like, kasi para ma-shoutout ko ulit siya. sige, shout. I don't know kung nandito Alam pa ko yun. doon, ano eh, Ay, sabi mo doon, ano eh, parang Bulacan. Bulacan niya. Oo. I don't know. I don't know. Parang 6, 8, ganun. Wait a Nagpa-shoutouts kay... What's his name? Talagang habang hinahanap niya, talagang nag-follow up siya doon, ano, what if gano'n nakakato. Kaya, siyempre, mahabang discussions yun. Talagang, yung discussion nun is talagang malupit, mainit, yan, ganyan. Kasi, siyempre, ba't nga naman mo i-reject yung may tattoo lang? Pero siguro, kung talagang halos tad-tad ng tattoo, ay ayoko rin. Kahit sabihin mong, ang IQ niya is 99%, hindi ko rin yung kukunin doon. Hindi ko rin kukunin. Alin? Yung may tattoo. Hanapin mo na yung di ba Bulacan? O, nakita mo na? Prescription mo kasi yan eh. Kaya ano eh. Hindi mo din kasi alam yung pinagdaanan. Yan ang aaway. So what's up guys? Tatapusin na namin ang vlog na to. Nandiyan ba yun? Yung sabi mong Bulacan? Shout out kay Gusto mo salamin? sa classmate ni Micaela Robnorio, Adel Villanueva, Karen Agoncillo, Frenchie Casa, Vivian Banaag, Lalaine Studio, Pamela Moreno, Jane Tantero, at Geraldine Mal